Hello sa inyo mga tol, ito nga pala ang ating 2-year-old Bergman EX na kung saan ay hindi pa natin na-experience ang kahit anumang ISC problem or ISC issue na madalas na-experience ng mga naka Bergman Street at Bergman EX users. Kaya sa video na to ay i-discuss ko lang ng kaunti kung ano ba yung mga bagay na ginagawa ko, bakit hindi ko siya na-experience. Okay, pasok muna tayo dito sa bypass road. Ayan mga tol, so bali itong Bergman natin, Bergman EX natin ay 2024 version na ang kulay ay matte platinum silver kung hindi ako nagkakamali. At na-discontinue na tong color na to sa pagkakaalam ko. So dahil hindi naman tayo expert mechanic at tayo ordinaryong mahilig lang magmotor na tao, i-share ko lang sa inyo kung ano ba yung ginagawa ako, kung bakit sa tingin ko hindi ko siya na-experience. Isang bagay lang naman ang ginagawa ko at talagang sinusunod ko pagdating sa paggamit ng Bergman natin. Nasa tingin ko ito yung dahilan kung bakit hindi ko na-experience na magkaroon ng problema sa ISC niya. So ang ginagawa ko ay yung tamang pagbukas ng Bergman natin, yung tamang pag-on. Mula nung kinuha natin tong Bergman natin, sinunod ko lang naman kung ano yung sinabi ng dealer na pag tinurn on natin siya, hintayin muna natin na matapos yung animation niya bago natin i-start. Yun lang naman ang madalas kong ginagawa at yun lang talaga ang ginagawa ko. Yun lang talaga sa tingin ko ang dahilan kung bakit hindi ko na-experience yung ISC problem. So ipapakita ko sa inyo ang sample. Hanap lang tayo ng malilom na pwesto at papakita ko sa inyo ang sample. Meron pa kasi itong issue kung bakit sa tingin ko nagiging dahilan ng pagkakaroon ng problema sa ISC. Ito. Malilom. So ayan mga tol, nakahanap na tayo ng medyo maganda-gandang pwestong malilom. So ito, papakita ko sa inyo kung paano ko siya ini-start. Sabi ng dealer, hintayin natin matapos yung animation pagka turn on natin bago natin i-start yung motor. So ayan yung animation, 'di ba? Yan, pag natapos na yan, tsaka ko lang siya i-start. Yan lang madalas ko talagang ginagawa. Pero nabasa ko rin na yung animation hindi talaga siya yung hinihintay natin matapos, kundi yung parang nagka-calibrate dito sa ilalim ng upuan natin. Di mapapapansin nyo or mararamdaman nyo na parang may nagva-vibrate dito sa ilalim ng upuan natin. Yun talaga ang parang hinihintay natin matapos, hindi yung animation. Yung animation ay parang visual guide lang para alam natin kung kailan natin i-start yung motor. So hindi ko alam yung technicality or technicals or kung anumang mechanical na nangyayari dito sa ilalim ng upuan natin kung bakit siya nagva-vibrate. Sa pagkakaalam ko lang, yun ang hinihintay natin matapos dahil nagka-calibrate siya. Ngayon, ang problema kasi madalas, kaya siguro dahil hindi nga tayo expert, do your own research na lang. Para sa akin at sa tingin ko, ang dahilan ng pagkakaroon ng ISC problem kasi hindi natin tinatapos yung animation or matapos yung calibration ng nagba-vibrate dito sa upuan natin. Anyway, kung sino nakakaalam kung ano yung nagba-vibrate dito sa ilalim natin, hindi ko alam kung yun yung ISC, please pa-comment na lang sa baba para at least malaman ko at malaman din ng ibang mga Bergman users. Sa tingin ko, kaya nagkakaroon ng ISC problem yung iba, ang ginagawa nila, pag turn on nila, diretso start agad, tapos bira, alis na. Ang nangyayari, tumitigil yung calibration pag ginawa mo yun. Kaya nangyayari siguro, hindi niya natatapos yung kung ano mong ginagawa niya dapat na magawin. Kaya nangyayari, nagkakaproblema. Tapos, base rin sa experience ko, pag tinurn on nyo na itong Bergman natin, sinusi nyo na at tinurn on nyo, pag nagalaw nyo yan ng kahit konti, halimbawa umatras kayo or mabante ng konti, tumitigil na yung calibration niya pati yung animation. Tama, itatry ko siya ngayon para makita nyo. Turn on ko. Ayun, di ba? Nakita nyo naman. Hindi na siya nag-animate. Pati yung nagva-vibrate dito tumigil na. Ayan, ulitin natin Turn on, tapos galaw. Ayun. Hindi na siya nag-animate.
Tapos yung sa calibration dito parang tumigil din. Ngayon, yun talaga ang iniiwasan kong mangyari dahil na-experience ko yan ng ilang beses at yun nga yung napansin ko na pagka turn on ko tapos na atrasabante ko lang siya ng kahit konti, tumitigil na animation pati yung calibration. Kaya feeling ko yan talaga yung parang source or dahilan kung bakit parang ang daming nagkakaroon ng problema sa ISC. Kaya simula nung napansin ko yun, talagang hinahawakan ko na siya sa preno para at least pagka turn on ko, hindi talaga gumagalaw yung motor natin. Tapos pag natapos na animation, tsaka ko siya i-start at paanda rin. So tara na. At uulitin ko sa inyo mga tol, hindi ako expert mechanic. Ito ay base lang sa mga na-experience ko, no. Sineshare ko lang sa inyo kung ano yung ginagawa ko. Isa pa pala, no, may nagsasabi rin na dapat ay kini-kickstart yung motor natin tuwing malamig pa. Halimbawa, pag first time yung gagamitin sa umaga, dahil magdamag mong hindi siya ginamit dahil natulog tayo, dapat daw kickstart. Sa totoo lang, sa buong 2 years na yun mga tol, isang beses ko lang to kickstart sa buong 2 years na kasama natin itong Bergman. Lagi akong push button, push start lang lagi kong ginagawa. Hindi ko talaga ginagamit yung kickstart. Trinay ko lang siya isang beses kasi gusto ko malaman kung gumagana yung kickstart. Tapos nun, wala na, talagang itong push start na lang talaga ginagamit ko. Kasi hindi naman in-advise nung dealer sa akin na dapat kickstart mo yan, kickstart mo sa umaga or kickstart mo pag malamig pa yung makina. Wala naman silang sinabing ganun sa akin. Kaya parang after nun, talagang push start na lang ginagamit ko. Pero kita nyo naman, di ba, hanggang kahit ngayon 2 years, wala naman problema. Ayun nga, kaya itong sinasabi ko sa inyo tol, mga tol, ay sinishare ko lang talaga yung overall na experience ko or ginagawa ko pagdating sa Bergman natin. Do your own research pa rin kasi hindi ko naman alam kung ito ba talaga yung dahilan ng cause ng ISC problem or kung swerte lang talaga ako sa unit ko dahil hindi ako nagkakaproblema sa ISC. Sa buong 2 years na yun ng Bergman natin mga tol, nitong Bergman ko, wala pa akong major problem na na-experience pagdating sa mga mechanical issues or computer issues nito. Ang pinaka major na nangyari sa akin na problem or issue ay naflatan ako. Yun lang. Pagdating naman sa pag-CVT clean, pag-change oil ng engine oil at gear oil ay okay naman. Madali lang naman, parang kahit anong klaseng motor lang din naman to eh. Basta i-maintenance mo lang ng maayos at saka madali lang naman siya i-maintenance eh. Marami lang kuting tingin pero madali lang talaga siyang i-maintenance. Kung meron pa kayong mga tanong, suggestion or kung halimbawa may gusto pa kayong linawin sa mga sinabi ko, kung meron man akong nasabing mali, i-comment nyo na lang para may tama natin. Tapos kung may tanong kayo at alam ko namang kung anong isasagot, edi sasagutin natin yan sa comment section. Tapos huwag nyo rin sana kalimutan na i-like yung video natin at salamat sa panonood nyo at sa pagsuporta sa video natin. Kahit hindi ganun gaganda yung video natin, pinapanood nyo pa din. Sana lang ay nakatulong ako ng kahit konti sa inyo at na-share ang aking kaalaman kahit pa paano. Sana ay nakatulong sa inyo, no? Magplano pala na namin ni paring Axel na maglinis ng panggilid pagdating nung kanyang mga gamit. So yung kanyang Yamaha Mio gear pati itong Bergman natin sabay nating lilinisin ng panggilid. Bala ko rin i-vlog yun para at least halimbawa mayroon mga viewer tayo na naka Yamaha Mio gear. So titingnan natin yung gagawin niya, panoorin natin. So hingi na rin tayo ng kanyang tip kung anong pwede niyang itibigay na tip para sa mga gusto rin maghalimbawang mag-maintenance ng kanilang Yamaha Mio gear.